Trilyong pag-asa ang ninakaw. Ang hirap kasi magsimula eh. Trilyong pagkakataon ng magandang buhay ng bawat Pilipino ang nawala. Trilyong sakit ang ngayoy damang-dama. Sana lagi natin itong maalala. Huwag na huwag nating kakalimutan. Ito ang laban natin na kailanmay hindi dapat sukuan. Heto ang boses at hinaing ng ilan, silakbo ng damdamin at saloobin ng mga kababayan natin. Ako si Joel Bendanya. Isa akong maintenance, sumasahod ng 700 a day. Sapat ba sa pamilya yung sweldo o kulang? Bilang isang nangungupahan, hindi. Nababalita na may mga politiko na dinidelibera ng pera, hindi lang sobre, kundi mali-malitang cash. Ano pong masasabi nyo tungkol dito? Sa unang-una, mga napakasakit ng ginawa nyo. Amin. Inakawon nyo kami. Umatay kayo. Hilak. Para sa akin, ang gusto ko, ipabugbog sila sa taong bayan hanggang sa mamatay. Dahil pera ng tao yun. Lalo na yung mga batang nasa lansangan. Para sa kanila na sana. Ano masasabi mo sa mga kapwa mo na biktima ng korupsyon? Tuloy natin laban. Pahubayin kung sino yung dapat pahubayin. Panagutin kung sino yung dapat managot. Walang susuko. Patuloy lang. Ano pong trabaho ngayon? Meron akong small business na retail business, e-commerce, gano'n. Pero maliit lang, small time lang. Online shopping. Online shop. Kamusta po naman ang kita? Sapat ba sa pamilya o kinukulang? During the beginning, okay yung nag-hit ng pandemic kasi hindi naman lahat affected by pandemic. Pero ngayon kasi medyo very, very competitive na. Lalo na in terms of retail, kailangan mo talaga mag-work hard to have more sales. So, hindi siya permanent na mataas yung kita. Iba-iba pa rin. Depende sa month, depende kung sahod ng mga tao, ganun. So maraming factors to consider. Pero for me, mas challenging yung times ngayon. Bilang ordinaryong Pilipino po, ano po yung pinaka iniindan yung bilihin sa araw-araw na sana matulungan ng gobyerno? Ay nako, alam mo, my mother is diagnosed with stage 4 thyroid cancer. And kumbaga stage 4, ibig sabihin we have the last option. Napakamahal po ng gamot. As in, sobrang mahal. Tapos ito yung gamot na to ay wala siyang di ba may generic, may branded. So, talaga, yun yung pinakamasakit sa bulsa. Hindi na nagpapahinga yung mga, sabi nga nila, even middle class earners, poor na rin eh. Kasi kung may health issues ka, tapos may lifelong disease ka, at nakadepend ka sa gamot, talagang mauubos at mauubos ka. So, number 1 talaga is medicine and hospitalization, especially kung ang mga magulang mo ay senior citizen na merong mga sakit. May mga balita po na may mga politiko na tumatanggap ng mali-malitang bag na laman pera. Ano po reaksyon nyo nung narinig nyo sa balita yung issue na yun? Siyempre, punong-puno ako ng galit. Imagine kami bago kami kumita ng 50,000 pesos as ordinary citizen, dugot pawis, wounded knees, broken spirit yung na-experience namin bago namin ma-achieve yun. Tapos sila nanakawin lang ng basta-basta. 'Di ba? Ordinary citizens bago maka-ipon ng 1,000, 2,000, sobra-sobrang sacrifice na, tapos sila ganun-ganun lang. Kasi alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga sa mga friends ko, sa Pilipinas, pag nagtrabaho ka, hindi ka naman magugutom. Pero hindi ka rin aasenso.
I work dati nung mga early young professional days ko. Nag-work ako sa Australia, napadala ako doon sa United Kingdom. Siyempre mga maasensong bansa nun, pero ito lang masasabi ko, hindi ko masisisi yung mga OFW kung bakit kailangan lumuwas pa sila ng ibang bansa para umasenso. Kasi ultimo yung mga basic na karapatang pantao ng Pilipino ninanakawan eh. Kung nasa harap nyo po ngayon yung mga nagnakaw na yun, ano pong sasabihin nyo sa kanila? Maraming namatay dahil sa pagnanakaw nyo. Yung mga funds na dapat napupunta sa mga ospital, ninakaw nyo yun. Imagine, ang available, very limited lang yung kakayanhan ng mga government and public hospital. We don't have a choice but to go to private. But we are being denied because we don't have funds. Na pwede naman unlimited funds sana sa public and government hospital na nagkulang kasi they're not available, tapos parang, di ba, parang ang treatment pa sa amin nakakabigat kami. So, mamamatay tao kayo actually. Kasi yung dapat nakalaan sa health, sa hospitalization, na talagang ginawa naman yung best namin na magtrabaho, isusuhapin na napakamahal ng bilihin, ninakaw nyo. So, siguro hindi enough yung mura kasi ano na kayo sagad-sagara na yung samahan nyo di ba? Bawat 5 na ninakaw nyo sa mamamayang Pilipino, ang katumbas nun buhay ng tao. Imagine mo, panggamot, improvement, innovation sa mga medical equipments, napunta saan? Sa mga kotse, sa mga designer bags, imbis na makasave ng buhay, baka walang kwenta nyo. Buhay pa kayo pero namumuhay na kayo sa impyerno. Ano pong mensahe nyo sa ibang Pilipino na pagod na sa nakawan? Well, hindi na to yung time na maging silent kayo. Diba? If you don't stand for something, you'll fall for nothing. I was like that before. Parang laging safe na, ay ayoko kasi baka mabash ako, diba? But if you believe in something or someone na talagang up for good governance, diba? Na ibig sabihin, you're also fighting for your life and for the lives of your family. You need to choose, am I left or right? And once you've chosen something, panindigan mo yun. Actually, ang loyalty natin ngayon hindi sa politiko. Ang loyalty natin sa bawat mamamayang Pilipino. And for example, your loyalty is on the right side and when you found out something is wrong, hindi kailangan pagtakban yun. Diba? Nakakaya kasi kinampanya ko to eh. Diba? Hindi mo kailangan pagtakpan yun. Kailangan i-criticize mo rin yun. Kasi bawat sentimong ninanakaw sa atin, pinapatay nila tayo at mga pamilya natin. Ako po si Margie Saad. Ang hanap buhay ko po ay street sweeper lang po. Magkano po ang kinikita niyo bilang isang street sweeper Bilang isang street sweeper, 2.5 lang po sa isang buwan. sa isang buwan? Opo. Sapat po ba yung kinikita niyo para sa pambili niyo ng mga kailangan sa bahay? Kung tutusin, kulang na kulang po. Kulang na kulang sa mga gastusin, sa pangangailangan ng mga anak. May mga lumalabas na balita tungkol sa malalaking kaso ng korupsyon sa gobyerno kung saan bilyon hanggang trilyong piso yung sinasabing nawawala na pondo ng bayan. Ano pong nararamdaman niyo pag naririnig niyo to? Parang naiinis, parang galit. Kasi bakit kailangan nilang gawin na kurakutin lahat ang mga perang yan na para naman sa lahat ng taong bayan na naghihirap, nagsasakripisyo para mabuhay. Napakahirap talaga na pinagpapaguran mo ang mga kinikita mo samantalang sila easy lang, magandang buhay nila. Masakit para sa akin na sila kukurap na lang, na samantalang ikaw ay naghihirap dyan, hindi man lang madagdagan ang sahod mo. Ang hirap intindihin kung paano sila, bakit nila kailangan gawin yan sa mga taong bayan na naghihirap.
dapat sana yung puso nila lumambot at may takot sa Diyos. Bahala na po ang Diyos na isip nila kung tama ba o hindi ang kanilang ginagawa. Masyadong maingay ngayon ang balita tungkol sa corruption na nangyayari ngayon sa ating bayan. Napakaingay. Lumabas si former Congressman Zaldico tungkol dito sa 100 billion insertion. Ika nga na iniutos sa kanya ng Pangulo ng Pilipinas at ng former Speaker of the House, Martin Romualdez. Ano ang laman ng puso mo? Ano ang nais mong sabihin? Naniniwala ka ba sa balitang ito tungkol kay Zaldico at ano ang iyong opinion? Sa aking pananaw, parang hindi ako naniniwala kasi feeling ko ginusto nilang gawin yan at dapat maawa sila sa mga taong bayan, sa mamamayan. So, dapat managot ang dapat managot. Una-una po, di ba, napapansin ko nga po, bago pa po yung revelasyon niya, parang si Mother Earth na nga po yung nagtuturo sa atin para malaman kung ano yung mga nagagawa nila eh. Kumbaga, matagal natin nagbubulag-bulagan, ngayon tumutulong na sa atin si Mother Earth. Sana naman, hindi lang siya matapos sa ganyan na lagi siyang nagpapasabi ng kung ano-anong statement. Sana may mangyari na po talaga, may maparusahan na. Kasi hanggat ganyan lang ginagawa nila at wala pang napaparusahan, mas dumadami nagdudusa nating kababayan. Para sa akin po, may part na naniniwala. Kasi hindi naman magtatago yung taong yun kung hindi din siya takot dun sa nananakot sa kanya. Which is yun yung mga matataas na tao. Tapos yun yung matataas na tao na yun kasi sila yung may kapangyarihan na tanggalin or kitilin yung buhay ng isang taong nagtatago, which is yun yung naglabas ng hinanakit niya. And then, para sa akin po, ang nangyayari po kasi dito is dahil umaalis siya or lumilipad siya sa ibang bansa para lang magtago. Tapos, ayaw niyang harapin yung mga taong bayan na naghahanap sa kanya dito. For me, yung sinabi niya po dun sa video, kung totoo man yun or hindi, sana harapin niya yung mga taong naghahanap siya sa kanya dito sa Pilipinas po. Naniniwala po Tito Boy na lahat po sila magkakasabwat po dyan. Bali kaya po inilabas ni Zaldico yan. Kasi alam niya po na ang ipitin po talaga ng mga nasa taas, yung mga nasa baba. Kaya ang inano niya, parang damay-damay na po. Kaysa po sila lang po ang ipitin, inilabas na po niya lahat ng ng mga kasama. Tito Boy, kwento niya yon. So, pwedeng hindi totoo, pwedeng totoo. So, kailangan lang ebidensya para yung proof mailabas. Mas maganda po yung sinasabing dapat katotohanan, tanggapin nilang katotohanan para magkaroon ng hustisya ang bayan tungkol sa kurakot. Palagay mo ba nagsasabi ng totoo si Zaldico? Siguro po kasi hindi po niya naman sasabihin yung kung hindi totoo. Maraming salamat, Yoli. God bless you. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, yung mga napapanood nyo na sa news, flood control projects, mga insertions, sir, anong masasabi nyo doon? Alam mo, hindi naman nabago yung korupsyon, no? Pero sobrang disappointed yan. Alam mo kung bakit? Kasi may Napoles na may PDAF scam na nangyari nung mga 10 taon na nakakaraan. May mga hearing din kung maaalala mo, di ba? Tapos may mga senador pa na nakulong. Dapat doon pa lang natuto na tayo eh. Pero parang hindi tayo natuto. Either hindi tayo natuto kasi bumoboto pa rin tayo ng mali or talagang yung sistema design talaga para maging corrupt ang mga politiko. Hindi bago ang pagbabagyo sa Pilipinas, pero nagamit yung mga bagyo, yung pasakit na dala ng kalamidad para yumaman yung mga buhaya sa Pilipinas. Nakakalungkot. Empleyado ako. Ang tax na binabayad namin sa gobyerno, naming mga empleyado sa gobyerno, auto-debit yan. Pag dumating ang sahod namin ng mga empleyado, net na yan ng tax. Wala na kami magagawa dyan. Ang expectation namin, mga empleyado, is yung buwis na binabayad namin na pupunta sa tama. Pero it turns out, hindi talaga. Biri mo, billion. Nakakalungkot kasi meron na tayo mga mahihirap talaga. Hindi natin may kakaila. Maraming mahirap sa Pilipinas. When I say mahirap, sa lots of oportunidad, maliit ang sahod, mahal ang bilihin, hindi nila afford. Kung iisipin mo, kami mga empleyado, sapat-sapat lang din ang kita, isang malaking pagkakasakit lang
maghihirap kami kasi wala kaming savings or maliit ang savings, ang mahal magpagamot sa Pilipinas. Pero sa bilyon-bilyon na ninanakaw sa Pilipinas, pero mo to the tune of 50 billion, 10 billion, tapos may mga mambabatas tayo na kumakarga ng 150 million na kickback, mga allocables. Isipin mo yon, sa dinami-dami ng ninanakaw sa Pilipinas, libre sana ang pagpapagamot sa Pilipinas, kayang magbayad ng hospitalization kung lahat ng korap na pera napupunta sa tama, 'di ba? At yung flood control, iisa lang 'yan sa mga maraming corruption scandals. Mayroon pang farm to market roads sa PhilHealth, 'di ba? Ang daming nangyayari, sobrang daming oportunidad na nawawala sa Pilipinas. Tapos sa dami pa ng problema tungkol sa corruption, ang traffic sa Pilipinas, bilyon-bilyon ang nawawala sa atin economically just on mere traffic alone. So, hindi natin maayos yung mga systemic problems sa Pilipinas kung patuloy ang korupsyon. Hindi man bago sa paningin at sa pandinig natin ang korupsyon, sobrang nakaka-disappoint siya na feeling natin parang bago lang to. And siguro kung may silver lining sa lahat ng to, mas involved ang mga Pilipino ngayon, mas marami nagsasalita. Siguro kung ako tatanungin kung paano natin aayusin to, full reset. 2028 sa election na yan. Maraming magagaling na politiko ngayon. Iilan lang sila kung tutuusin. Pero kung i-reset natin ang electorate natin, ang electoral process natin sa Pilipinas, so anong ibig sabihin ko dyan? By 2028, lahat ng nanalo ng 2022 at saka 2025, sila at mga kamag-anak nila, hindi sila pwedeng umupo sa gobyerno. Dapat mga bagong pangalan, mas bata, mas bagong mga ideas. Kasi kung pare-pareho lang ng mga politiko, mga pangalan, mga kamag-anak ang iboboto natin, kahit maganda pa intention nila, trust me, walang magbabago. Madaling sabihin na sukuan na natin ang Pilipinas. And naiintindihan ko kasi kasuko-suko talaga, karimari-marim talaga yung sitwasyon natin, knowing kung gaano kalala ang korupsyon, ang pagnanakaw sa Pilipinas. Pero may iisa lang bansa lang meron tayo eh. And the way na maipapakita natin yung pagmamahal natin sa Pilipinas ay ipaglaban natin siya through our power to vote. Madaling sabihin na susuko tayo, pero isusuko ba natin yung knowing na meron tayong sobrang laking kapangyarihan na baguhin itong mga to? Simulan natin sa paggamit ng kapangyarihan na yun ng maayos. Yung susunod na eleksyon, bumoto tayo ng tama. Panagutin natin sila. Wala man sa atin ang kapangyarihan ng hustisya. Hindi man natin pwedeng ilagay sa kamay natin ang hustisya, pero pwede natin ilagay sa kamay natin yung kapangyarihan na huwag paupuin yung mga hindi dapat paupuin. Pangalawa, patuloy tayong magsalita. Patuloy natin kalampagin ang mga pinto, ang mga bintana ng mga buwaya. Mag-participate tayo sa mga gathering ng mga like-minded individuals na gustong panagutin ang gobyerno. Kasi habang lumalakas ang boses natin, lalong nanginginig yang mga yan. Kasi alam nila na kapag sobrang lakas ng boses natin at alam nilang hindi na sila makakaupo, mapapwersa silang gawin ang tama, whether they like it or not. And ultimately, bumoto lang talaga tayo ng tama. Please lang. Please lang. Kuya, magtatanong lang ako sa'yo kung ano yung opinion mo at nararamdaman mo sa usapin ngayon sa buong bansa natin, di ba, yung mga nakawan sa flood control projects, yung mga mali-malitang pera na nakita mo nasa lamesa, di ba, napapanood natin sa news. Pero walang nangyayari, di ba? Anong masasabi mo doon, kuya? Yung masasabi ko lang po, bahala na po sila dyan. Basta, yung importante, mabubuhay po tayo. Siguro yung sa akin lang, yung mahihirap, lalo lang naghihirap, yung mayayaman, lalo lang yung mayaman. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang mga korap, anong gusto mong sabihin sa kanila? Siguro yung para sa akin, ibalik na lang nila yung para sa akin lang. Yung sa akin lang, di bali na yung sa iba, ma'am. Joke lang po, joke lang. Yung dapat, lumaban na lang patas, parehas lang. Tuwing napapanood mo ba yan sa balita, kuya? Di ba lately, lagi yan lagi na pag-uusapan yan. Anong nararamdaman mo? Parang umiinit lang yung ulo mo, ma'am. Parang nagiging high blood ka lang sa wala ka namang magawa eh. Ganun na talaga yung natin eh, yung sitwasyon natin ngayon eh. Parang hindi na magbabago yan. Yung gusto ko lang sabihin, sige, pagpatuloy nyo lang. Gaganda yung buhay natin yan. Magiging successful yung mundo natin yan. Kuya, sa mga nakaupo ngayon, yung mga leader ng bansa natin, anong panawagan mo sa kanila?
Yung panawagan ko lang po, siguro para maiba naman, ibigyan naman natin ng ano yung mga mahirap para kung sa ganun, para gumanda naman yung buhay nila. Ayan. Sa mga kapwa mo naman Pilipino, kuya, anong gusto mong sabihin sa aming lahat, sa ating lahat? Sa ating lahat, magmahalan po tayo. Tapos alagaan natin yung bawat isa. And siguro lumaban tayo ng patas para sa ikakabuti ng lahat. Ako si Salvador Garcera at nais kong ipabatid sa lahat ng mga nakaupo sa mga kuwan ng gobyerno na gumagawa ng kabalbalan. Mahabag naman kayo sa taong bayan sapagkat ang kanilang ginagawa, lalo na tungkol sa flood control, maawa naman sila dahil marami ang maasa na yung flood control na ginagamit dyan ay pagkikinabangan ng lahat. Sana naman, magkakaroon naman sila ng pag-iisip na wag naman nilang gawin yung mga bagay na yan sapagkat nasaan na lang ang mga pangako nila na sinasabi nga tutulong sila sa bayan. Sana naman magbago naman sila ng kanilang pag-iisip upang wag naman silang gayahin ng iba pa. Sana naman gumawa sila ng paraan na talagang tutulong sila mula sa puso nila. Wag naman yung ibubulsa ng iba. Kawawa naman yung maasa. Pera ng taong bayan yung ninanakaw. May mga balita po na yung mga malay-maletang pera, mga ninakaw, ano po masasabi nyo doon? Ay, napakakuha naman talaga nila. Isipin mo, basura ang tawag nila. Samantalang pera ng taong bayan ang tinatawag nila ng basura. Yung pala, mali-malitang pera yung napupunta sa kanila. Hindi na sila nayanyan. Mahiya naman sana sila. Wag naman silang ganun. Magkaroon naman sila ng puso sa kapwa. Kung ako ay pagbibigyan ng makausap ko sila, ito lang masasabi ko. Sana magkaroon sila ng pusong matimpiman para hindi naman sila pamarisan ng iba. Kasi kung ang isang tao na may puso matimtim at mahabagin at matulungin, may habag at may malasakit sa kapwa, dapat makakatulong sila ng tama. Kailangan lang talaga sa tao na magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Mahalaga ang mga bagay na yun sapagkat ang tunay na may pag-ibig sa kapwa, ang tinatawag ay may pag-ibig sa Diyos. Ano pong pangalan niyo? Nenny Regino. Nagkatrabaho po ba or retired? Yes. I am a consultant with SM Foundation and BDO Foundation. Sa presyo po ng bilihin ngayon, ano po yung bagay dati na parang relax lang kayo bilhin pero parang ngayon medyo kumakagat na sa ano? Alam mo, to tell you frankly, when I go to the market, I dread very much buying things, no? Pero naawa ako dun sa mga tindera. Halimbawa, gulay, isang tali is 10 pesos. I don't make tawad kasi hanap buhay nila yun eh. We have to help each other. But lately, alam mo ang isang tali, how much it costs? 25 pesos. Ang laki ng difference, no? Nagugulat din ako, no? Pero naawa din naman ako sa tindera. So I just say, ang mahal naman. Pero bumibili rin ako because that's her livelihood in much the same way as I have my own livelihood. Pero when I come home, na niluluto ko, iniisip ko, mahal-mahal naman itong nilalagay ko sa aking kung sasabaw. But what can I do, no? Ganun talaga ang buhay, no? Although feeling ko na when I read the papers, it says that all these things that are happening is because of the corruption of our politicians, no? So, I feel guilty kasi every time there's an election, I vote. Maybe I did not make the right decision, no, when I voted. So, but na ako magagawa. Yun talaga ang natin ngayon, no? You have to accept come what may, no? That's how I feel about things nowadays, no?
Ano po yung tingin nyo po na way na maitutulong ng gobyerno po natin para ma-tackle po yung problem na yun? Ngayon, at present, mahirap sa atin is the cost of gasoline, LPG. If the government can come in sana and then minimize yung increase, hindi mapapalipat sa consumer yung costs, no? If only the government can help, maybe minimize lang yung cost ng yung mga farmers, yung suppliers and everything, maybe it can help a little, no? Maybe a little, no? Hindi ko naman sinasabi na magmilagro at back to the ordinary. Nahihirapan din sila kasi mahal din naman ang binibili nilang crudo galing yung dahil sa Middle East crisis, no? So, as I said, it's a domino effect. May balita po nung mga nakaraan na may mga politiko po na dinedeliveran po ng maleta na laman cash. Ano po reaction nyo nung Nakakagulat. Oh my gosh. Nakakasuka. At saka nakakahiya. Hindi ba sila nahihiya? Ako nga lang, kung halimbawa sinusuklian ako, sobra yung sukli sa akin, hindi ko binabalik yung sobra sa akin na lang. Pero iniisip ko pag umuwi na ako, nakakahiya naman. Pagbalik ko na lang, sabi, uy, sobra yung sukli mo sa akin. Pero imagine, magkano lang yung sobrang sukli? 10 pesos, 15 pesos, 50 pesos. But itong mga kahon-kahon ng pera, billions, trillions. Oo. And then kami pa na lang kami, we have to file taxes, di ba? Ay, kung sino pa ang wala, yun ang file. Imagine at my age, we still have yung aming mga consultancy fees, meron yan, binabawasan yan ng taxes. Sa tingin nyo po, yung isang maleta na yun, gaano kung karaming Pilipino na po ang kayang tulungan yun? Ay naku, yung isang maleta lang, siguro isang buong, sabihin lang natin, isang maleta, buong Quezon City na yun matutulungan. Ano kaya ang tanong ko, ano kaya ang ginagawa nila doon sa maletang pera? Yung bang sports car, madadala ba nila pag namatay sila? Yung binibili nila ng kung ano-ano mga sports car, 3 o 4, sabay-sabay mo nang gagamitin yun. Di ba? Kung isa ka lang, okay, sa pamilya mo, 5 anak mo, yung bawat isa may sports car. Kaya tayo nagkaka-traffic dahil sa dami ng mga sasakyan sa kalsada, di ba? Kung isa po ako dun sa na-deliveran ng mali-maletang pera, ano pong sasabihin nyo sa akin? Tatanong ko sa iyo, totoo ba yon na may dineliver sa iyong pera? Binilang mo ba? Magkano? Pangalawa, sino ang nagpadala sa iyo? Sino nagpadala sa iyo? At bakit ka pinadalahan? Binilang mo? Sino nagpadala? Bakit ka pinadalahan? At lahat yan, everything, may kapalit. Ako naniniwala ako sa word na karma. I believe so much in karma. So, dadating din ang panahon na magbabayad sila dun sa masamang ginawa nila. Ako po si Ira May Montes, 28 years old. At may malit po kaming tindahan, ayun lang po yung kinabubuhay namin. Kamusta yung kita nyo ngayon? Hindi po sapat. Kasi matumal po, tsaka tawag dito. May nagagatas pa po, tsaka diaper ng mga anak ko. May mga lumalabas na balita tungkol sa malalaking kaso ng korupsyon sa gobyerno, kung saan bilyon hanggang trilyong piso ang sinasabing nawala sa pondo ng bayan. Ano yung nararamdaman mo pag naririnig mo to? Sobrang sakit po kasi, hindi lang naman sobrang dami pong nahihirapan na tao. Hindi lang, puro lalo na po yung may hirap. Tapos yung walang kakayanan mag-provide ng mga pangangailangan. Nagagalit po ako sa kanila, sobrang corruption nila. Kawawa yung mga may hirap. Tapos lalo na po yung mga binabaha, hindi nila ginawa ng matino yung project nila. Sana po yung mga mali-maleta ipamahagi nyo sa may hirap, lalo na po sa amin, wala po kami makain. Kung totoo man na may mga politiko na tumanggap ng malalaking halaga, nabalitaan mo ba yun? Opo, nabalitaan ko po. Ang sakit po kasi sila yung binoto namin tapos ganun pala yung mangyayari. Hindi sila corrupt din pala sila. Mga pangako nila walang natupad. Puro na pa ako lahat. Kung may pagkakataong ka magsalita sa mga leader, anong gusto mong sabihin sa kanila? Itigil na po nila yung pag-corrupt. Tumulong po sila sa mga nangangailangan. Hindi yung ilagay nila sa bulsa nila lahat. Wala silang hiya. Kakapal na mukha nyo. Mayaman na kayo, dapat tumulong kayo sa may hirap.
kawawa yung mga binabaha, lalo na yung mga binabaha. Huwag tayo tumigil ng paano para makulong sila, mapagdusahan nila mga krimen na ginawa nila. Huwag makalimot, kasi baka mamaya makalimutan natin yung mga ginawa ng mga korap na sa flood control eh. Ako si Mang Dani Agustin. Senior po. May mga balita po nung nakaraan pa na Opo. may mga mali-malitang na Opo. dinideliver dun sa mga politiko. Opo. Nung narinig niyo po yun sa balita, ano po ang reaction niyo nung lumabas yung issue na yun? Okay, nung narinig ko yan, naway ang sa proper authorities, halimbawa, meron naman tayong NBI, siguro i-verify na ang katotohanan nito at sila naman ay may kaalaman ano ang next move. Sila na maaaring sila ang nakakaalam ano ang resulta ng kanilang investigasyon. Yun lang po. Sabi po kasi, trilyon yung nawala sa bayan dahil doon sa mga korupsyon. Hindi lang po yun marami pang iba Kunwari na may napatunayan na pong nagnakaw. Kung nasa harap nyo po yung politiko, ano lang po, hypothetical, kung nasa harap nyo po, ano po yung sasabihin nyo sa kanya? Hypothetically, pakiusap na lang, alang-alang sa daming Pilipinong naghihirap, pakisoli na lang po yung trilyon-trilyon na yan at upang mapakinabangan ng karamihan, lalong-lalo na po sa kinabukasan ng ating bayan, lalo sa mga maaring magamit sa kanilang pag-aaral. Ang edukasyon ay mahalaga. Yan ang dapat pangangalagaan natin, ang education natin kabataan. At isa pa rin dyan, ang pagpahalaga ng health, halimbawa. Naway suportahan natin ang ating Department of Health. Nangangailangan siguro ng budget. Kamakailan lang, nagpakonsulta ako sa East Avenue. Kung mapunta kayo sa East Avenue po, halos dyan na natutulog ang mga pasyente upang sila'y matugunan sa umaga. Bisitahin nyo, ma-verify ho nyo yan. Ang pila katakot-takot. At ganoon din, ang presyo ho ng mga gamot ay napakamahal. At mga balita, lalong-lalo na sa probinsya, marami ang mga sumakabilang buhay, hindi man lang nakakita ng doktor. Yan siguro ang aking apila. Kung makaharap ko man, sabihin mo na, sakripisyo mo na siguro. Sabi nga, huwag tayo matakot sa katotohanan. At kung nagkasala man tayo, maliit man, gagaan pa ang ating loob. Hindi po ba? Opo, tama. Ano po ang mensahe nyo sa mga Pilipino na pagod na sa korupsyon? Sabi nila, may kasabihan, madilim man ang langit, meron pa ring ilaw na lalabas. Kagaya rin ang panahon ni Rizal. Madilim ang nakikita niya, subalit sinindihan niya ang kandila upang sa kadiliman magkaroon ng liwanag at magandang kinabukasan ng ating bayan. Sa mga lahat po ng nababalitaan natin ngayon sa news, kung napapanood nyo po yung flood control projects na ang daming nawawalang pera, yung korupsyon, yung mali-maliit ng pera na pinapatong lang sa lamesa. Actually, bilyon na nga yung pinag-uusapan na nakawan ngayon Anong masasabi nyo doon, Kuya? Based sa observation sa mga corruption, ako hindi ako active sa mga panoorin, but based sa psycho ko is I think may something problem ang ating president Marcos, kasi kung hindi dahil sa kanya na nabibigyan niya ng solution ng ating bansa, like mga corruption at saka mga drugs. For me, much better to our President Duterte compared to our Marcos. Bilang nabanggit nyo na rin naman po yung gobyerno, kung may panawagan po kayo sa kanila, anong gusto nyong sabihin? Sana wag na lang huli ang lahat na bumagsak ang ating bansa sa ating ekonomiya, dahil sa ngayon is bagsak na talaga ang ating bansa. Kung inayos ng ating head
or nakakataas ang halimaw mga ganyan, mga flood control, ay hindi tayo umabot sa ganitong proseso o naghihirap dito. Dapat talaga is unang-una is ating president talaga ang dapat maging huwaran. Yun ang basic ng observation. Kung makakausap niyo po yung mga nagnanakaw o nangungurakot sa bansa natin, ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Dapat iwaksin na sila. Iwaksin na dapat ang mga korupsyon, unang-una sa lahat. Dapat bigyan sila ng leksyon. Dapat bigyan sila ng solution, leksyon, clarification regarding sa ating taga-pamahala o taga-namumuno ng ating nasyon. Okay, last na lang kuya. Anong masasabi niyo o panawagan niyo sa mga kapwa nating Pilipino? Sa kapwa Pilipino, dapat aware sila sa lahat ng pangyayari ngayon. Na ito na nadanas na namin ang kahirapan o kabagsakan ng ating Pilipinas. Ano pong pangalan niyo? Remsel Panglao. Sa kita po nung tindahan ngayon, sapat pa po ba sa pamilya o kinukulang? Actually, hindi na eh. Buti nga ngayon, medyo nakaka-survive bakasyon ng mga anak ko sa eskwelahan. So, sa kita, sakto na lang na may pangkain kami araw-araw. Nagsa-sideline. Sa gabi, nagtatrabaho para pandagdag namin. Kasi magpapasokan na naman. Nabalitaan niyo naman po siguro yun, yung may mga mali-maletang bag na dinideliver sa mga politiko. Pengi kami isa. Ano po ang reaction niyo nung nabalitaan niyo yun? Siyempre, gulat. Grabe yung parang yung hirap namin, doble-doble na yung tax na binabayaran namin. Pero still sila, maayos na yung pinagkakakitaan nila, nakukuha pa rin nilang kumuha. Na dapat para sa taong bayan na lang. Sana naisip nila yung mga nasa laylayan kasi sila stable na sila eh. Paano naman yung mga mahihirap? Sana may puso sila, makonsensya naman kayo. Sabi nga po trillion daw yung nawala. Kaya nga eh. Kung nasa harap niyo po, hypothetical po, kung nasa harap niyo po yung politiko na deliveran, ano pong sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko sa kanya na, eto, tignan mo kaming mga mahihirap ngayon nang dahil sa ginawa mo. Sana meron kang konsensya, sana in the future, dumating yung panahon na mapagdusahan mo, mga apo mo, hindi niya maranasan yung mga hirap namin ngayon. Sana wag mo nang ikalat yung genes mo na yan. Ilang milyon para lang sa sariling kapakanan mo, pero milyon-milyong tao yung mga naghihirap. Hindi naman mo pinaghirapan yan, buti sana kung pinaghirapan mo yan. Pera ng taong bayan yun. Sana sa susunod na election, maging mas mapanuri tayo. Talagang mas kikilatisin natin yung mga taong iboboto natin kasi hindi rin naman sa atin yun eh. Para na yun sa mga magiging anak natin, apo natin kasi sila yung may iwan natin dito. Huwag na natin hayaang iparanas sa kanila yung hirap na nararanasan natin dahil sa maling pagpili natin ng mga niloloklok natin sa pwesto. Ako po si Alexandra Gundran. I'm 23 years old. May lumabas na balita tungkol sa malalaking kaso ng korupsyon sa gobyerno kung saan bilyon hanggang trilyong piso ang sinasabing nawala sa pondo ng bayan. Ano ang nararamdaman nyo pag narinig? Masakit po. Mayaman na po sila, tas ganun pa yung gagawin nila sa mga Pilipino. Hindi po tama yung ganun. Masyado silang makasarili. Hindi nila inisip yung mga nasa taong paligid nila. Iniisip nila yung sarili nila. Tapos mga serbisyo nila sa ospital, parang kulang-kulang yung mga gamot. Kung may gusto kang sabihin sa kanila, Sa mga korap, anong gusto gusto mo ko lang sabihin sa inyo, magpakulong na kayo. Tigil nyo na yung mga ginagawa nyo. Maraming tao ang nahihirapan, hindi kayo. Kami ang nagtitiis ng hirap at hindi rin kayo. Nagpapakasarap lang kayo sa pera ng taong bayan. Tayong mga kapwa Pilipino, magtulong-tulong tayo para mabawi natin yung mga ninakaw nila. Ipaglaban natin ang dapat ipaglaban. Yung sa pagboto, dapat piliin nyo ng maayos, hindi yung boto lang kayo ng boto. Porket binigyan lang kayo, boboto nyo na. Huwag kalimutan tong issue na to dahil hanggang pagtanda natin, tandang-tanda natin yung mga ginawa nila sa atin.
eto, sabi sa mga balita, di ba, trilyon nawawala sa atin na sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. Kung nasa harap nyo ngayon, yung mga politiko na tumatanggap ng mali-malitang pera na yun, anong sasabihin mo sa kanya? Yan, dapat sila talagang mahuli. Mahuli sila yung mga politiko na nagkukurap na yan, mahuli yan. Kasi sobra na yung ginagawa nila. Kumbaga tayong mga mahirap, parang nasisikap tayo. Ang lalaki ng tax na inihingi nila sa atin. Tapos sila, basic lang sa kanila, kurap, di ba? Samantala yung mahirap, pinagtatrabaho, sisikap, parang dugot pawis ang dinalaan, pero sila, ang bilis. Anong mensahe nyo sa mga Pilipino na pagod na sa nakawan? Dapat, sa susunod na eleksyon, itong 2028, piliin nila yung tama, yung talagang gagawa sa bayan, yung talagang totoo yung pangako, yung hindi yung napapako na pagnangako kay hindi naman. Saka dapat piliin nila yung tao na tatakbo, na dapat na tutulong talaga, yun lang, yung tututukan na mahihirap. Ako po si Tristan Ezekiel Cabrera Jelly at call center agent. Sapat ba yung sahod para sa panggastos mo sa pang-araw-araw? Hindi. Hindi siya sapat kasi una sa lahat, nagre-renta ako ng bahay. May binabayaran ako mga bills. So, sa kuryente pa lang magkano na kaagad ang inaabot. Tapos pagdating naman sa tubig, ganun din. Kasi wala naman kaming sariling kuryente at tubig. Nakikiconnect lang kami. Kaya hindi talaga sapat. Madalas nating naririnig na kulang ang budget sa serbisyo para sa tao. Sa tingin mo, saan dapat napupunta ang pera ng gobyerno? Siyempre sa mga mas nangangailangan. Doon mo dapat ibigay lahat ng budget ng Pilipinas kasi ano pang gagawin nyo sa pera? Sumasahod kayo ng higit pa sa minimum wage. Magkano ang minimum wage kayo? Nasa 600 plus lang ata. Tapos kayo sasahod kayo ng 300,000 nang hindi naman kayo pumapasok. May mga lumalabas na balita tungkol sa malalaking kaso ng korupsyon ng gobyerno. Kung saan bilyon hanggang trilyong piso ang sinasabing nawala sa pondo ng bayan. Anong nararamdaman mo pag naririnig mo to sa TV, nakikita mo sa Facebook, sa TikTok? Siyempre na masakit sa loob. Kasi yung tax yun eh. Hirap na hirap ka magtrabaho. Tapos ibabawas lang nila ng ganun-ganun lang. Tapos wawaldasin lang nila para sa pansariling interest lang nila. Imbis na ipamigay nila sa mga mas nangangailangan. Nabalitaan mo ba yung mga pinadalhan ng mali-malitang bag? Opo. At mas lalo talagang nakakainis yun dahil hindi ko maano kasi talagang iba eh. Parang mapapamura ka na lang talaga sa sobrang inis. Mamatay na kayong lahat. Yun lang yung masasabi ko sa inyo, mamatay na kayong lahat dahil mga wala kayong puso, wala kayong kwenta. Pinili kayo ng taong bayan, pero anong ginawa nyo? Sinira nyo ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Mga wala kayong kwenta. At sa mga kapwa ko Pilipino, piliin nyo yung nasa puso nyo at alam nyong gagawa ng tama. Hindi yung unahin nyo dahil binigyan kayo ng napakaliit lang na halaga para sa boto. Yung mga nababalitaan ngayon, yung recent news, di ba, yung mga nakawan sa gobyerno, yung mga mali-maliit ng pera na pinapatong nila. Anong masasabi mo doon? Anong nararamdaman mo doon? Yun, masabi ko lang naman, dapat patas sila sa lahat. Dapat hindi na nila ginagawa yung Kasi pinaghirapan din ng tao. Then, parang nanakawin lang. Ang sakit lang sa pakiramdam, pinaghirapan mo tapos mawawala ng bigla. Yung kanya, sa matanda, kung kakarampot lang na pera, pero nanakaw pa. Pinaghirapan niya yun eh. Dugot paus yung pinuhunan niya doon. Tapos kukunin nila ng basta-basta. Yung simpleng tao lang, tapos yung mga vendors ganon, nagnakaw, mabilis siyang makulong agad, di ba? Pero kung sa gobyerno, milyon-milyon yung nanakaw pero hindi pa rin nakukulong. Yun. Dapat huwag kayong magnakaw. May mga balita, 'di ba, na yung mga dinideliveran ng yung mga mali-malitang cash na politiko. Anong reaction mo nung nalaman ko yun, nung kayo sa balita?
kumbaga meron na silang pruweba. 'Di ba may yung 18 Marines nga yung naglabas. Dahil nga siguro, yung mga nasa taas nga, silang promotor ng natin. Sinasabi nila sila Martin Romualdez, di pa rin nila kinakasuhan. Ang tagal na nun, lalo yung sa flood control pa, di ba? Ang nakakasuhan pa, yung mga lumalaban pa talaga dun sa mga corruption na yun. Ang bilis man nila makasuhan. Trilyon ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa korupsyon. Kung nasa harap mo ngayon, yung mga politiko na tumanggap ng maleta na yun, anong sasabihin mo sa kanila? Wala silang awa, mga demonyo sila. Di ba nila alam na maraming nagugutom na mga tao tapos sila nakaw lang ng nakaw, di ba? Ang kakapal ng mga mukha nila. Isipin mo isang maliit na ilan na talaga matutulungan. Daming nating ospital na daming may sakit. Isipin mo, sila wala naman silang di naman nila madadala sa hukay yung pera nila, di ba? Yung mga mandarambong, yung mga walang hiya na yung mga nasa gobyerno na yun. Sila pa mismo yung ngayon malakas yung loob nila Sila na nga yung mga corrupt, sila pa yung Alam na ng tao ngayon yan. Hindi na tayo bobo ngayon marunong na tayo Kumaga nagising na. Gising na tayo. Alam na natin to. Huwag na natin hayaan na mangyari pa ulit sa atin tong gantong krisis ng bansa. Ang hirap na piliin ng Pilipinas ngayon dahil sa kanila Ang hirap ipagtanggol. Tayo nagtatrabaho, isipin mo, tapos sila lang nakikinabang. Pera natin yun dapat tayo nakikinabang doon. Magising na tayo na wag na natin hayaan na gawin pa nila ulit sa atin yung ginagawa nila sa atin ngayon. Ano pong pangalan niyo, sir? Miguel Regino. Ano pong trabaho? Itong coffee shop na to, isa ito sa isang small business ko. Tsaka meron akong laundry shop, tsaka yung water station. Sigurado naman po, narinig niyo po yung mga balita nung nakaraan na may mga mali-maleta na dinideliver sa mga politiko. Ano pong reaksyon nyo nung narinig nyo siya sa balita? Siguro patuloy na disheartened, discouraged. Kasi sobrang matagal na yan di ba? Ngayon lang yung mga talamak na expose siya. Parang walang nangyayari. Kung yung mangyayari man, napakabagal. Tingin nyo po, yung isang maleta na yun, ganong karaming Pilipino na po yung kayang tulungan ng isang maleta na yun? Okay, public funds nga, di ba? Siguro dalawa lang kasi gusto ng Pilipino So, number one, ibalik. Kung ano yung ninakaw, dapat ibalik. Number two, dapat makonvict kung sino yung nagnakaw. Yun yung ganun lang kasimple. Hypothetical po. Kunwari po, isa ako dun sa nagnakaw nung mali-maleta na yun. Ano po yung sasabihin nyo sa akin? Makulong ka na. O hintayin ko na yung araw na makulong ka. Kasi hindi na yung shame on you di ba? Parang, I think the word is brazen. Brazen meaning masyado ng garapal, di ba? Parang you're bold enough na wala nang kahihiyan, no shame at all. Ganun na hindi na nahihiya. Kasi, kumbaga sa magnanakaw, in broad daylight nagnanakaw. Ito hindi Talagang, yun na yun masama ang pakinggan, pero tinatarantado ka na di ba? Kumbaga sa krimen, highly organized crime, ito highly organized system of corruption. Actually, nakakahiya. Nakakahiya na ang Pinas kasi wala nang accountability. Diba? Parang hindi ka na magtataka na ang Pilipino, kaya nga sabi, diba, may pride, naangat mo nga yung Pilipino sa ibang bansa nga, diba? We're proud of nurses, caregivers. Dito lang sa sarili nating bansa, grabe. Nakakahiya na, diba? Kaya sabi ko, pag nagiinom kami ng mga kaibigan ko, di ba? Siyempre may lalabas lagi yung political So, sa akin, hindi ako masyado, iwas siguro kasi disheartened, Pero parang sa akin ko, dapat pala hindi iboboto yung matalino. Kasi yung matalino, di ba, galing UP, Lasal, Ateneo, may master's degree, may PhD. Pero yung pa yung nagnanakaw. Sila pa yung garapal na nakakagawa ng masama. Pero edukado. Para ka magkaroon ng doctorate, matalino ka. Masipag ka mag-aral. And yet, wala sa character mo yung pagiging tuwid. Diba, napaka-dishonest mo. Wala Parang, asan yung national pride? Nasan yung, parang sarap sabihin, grabe, Pinoy, di ba? Pinoy ka. Pero parang nakakahiya na Kaya, siguro, hindi ka magtataka, patuloy na nag-aalisan yung mga Pilipino dito sa ating bansa. Dahil doon. Sa ano pong mensahe nyo sa mga Pilipino na pagod na rin sa corruption? Siguro wag lang, kahit disheartened, kasi pag sinabi disheartened, parang hopeless di ba? Hopeless ka na
discouraged ka na, hopeless ka na, siguro doon papasok yung faith na kahit ano nangyari, God is still above everything. There's this God that we do not see that works behind the scenes because we are not in control.